Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin sa inyo ang ating content mula sa katanungan ni Horizon_63. Okay, sabi niya, question, sabi niyo po mas matigas, mas nagka-crack po ang slide. Ano po ang dapat at matibay? So yan. Bibigyan natin ng reaction yan. Okay, pag matigas, nagka-crack, ito yung mga carbonated steel. Okay? At bago natin yan bigyan ng pansin, ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil umabot na tayo sa 46,000 na mga subscribers. Dahil yan sa inyong pag-share at pagla-like ng mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Dahil nadadagdagan naman yung ating revenues. At maraming salamat sa inyo. Dahil kayo naman ay nakakatulong sa ating mga beneficiaries. Meron po tayong 6 na estudyante na tinutulungan, anak ng mga single parent. Yung kita po ng ating YouTube channel ay sa kanila po napupunta. Tinutulong natin para may pang-alawan sila. Kung wala po yung mga beneficiaries na yan, wala rin po tayong YouTube channel. Kaya dapat sa kanila tayo magpasalamat. Dahil gusto ko lang masuportahan, at least hindi ko na kukunin sa sarili kong bulsa yung bagaman kulang pa yung kita natin sa YouTube channel, konti pa lang kita natin sa YouTube channel, kulang pa rin sa kanila, at least na nakakadagdag pantulong sa kanila. Kaya maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads, at lalo tigit maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yung number po na yan ay huwag ninyong tawagan para bumili ng baril. Wala po kaming ibinibenta na kahit ano pa man. Tawagan ninyo yan kung kayo ay magpapaabot ng tulong, kasi yan yung aking anak na tresurera ko. At para rin kayo ma-recognize, pwede kayo mag-message. Kaya maraming salamat kay Aljun Dating sa pagpapadala dyan. At gano'n din kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal. Ngayon din maraming salamat doon sa nagpadala sa ating premier videos kay Noli Peace America na nakatulong naman sa pambili ng ating mga school supplies para sa ating mga bata. So ayan, at sana marami pa ang may mabuting loob na may puso ng pagtulong. Ngayon ay pupunta na tayo sa ating topic na kung alin ang bakit daw, totoo naman na sinabi ko yan na pag matigas, nagka-crack. Okay, at yan ay depende, yan ay sarili kong experience. Okay, ang isang example dyan ay yung mga Norinco. Kahit tanungin pa ninyo yung mga shooter o yung mga gunsmith, talaga sumusuko sila sa tigas ng bakal ng Norinco. Ang slide niya talaga napakatigas. Pero ang problema, nagka-crack. Nagka-crack yan. Meron din kami ditong mga nag-crack na mga barrel. Mga slide kamukha nito, napingas na to, yan nawala na yung dulo niya. Ito yung niya, nawala na yung ganito niya, yan, nagka-crack. At ito rin, nagka-crack din ito, yan nagka-crack. Okay, so winelding yan, pero sa gilid naman siya nag-crack. So tumatagal din naman yung welding, at least mga 80%. Okay, so yan. At meron pa rin kaming mga pangyari dito. Paano mo nasabing matigas yan? Okay. Pwede na natin itong kikilin dahil ito naman ay ito naman ay sira na. Okay. Pag kinikil mo yan, dito natin kikilin sa bandang ilalim, ay ang kikil dyan ay dumudulas. Ayan dumudulas. At nakikita mo hindi man lang namuti. Okay yan hindi man lang namuti, hindi man lang, kumbaga madulas siyang kikilin, hindi, kahit pa ganyan lalo pag ganyan, hindi siya tumatalab. Okay, so pag matigas talaga, nagka-crack.
Okay, bago natin puntahan bakit yan ay nag-crack. Okay, ito naman yung mga ibang slide. Okay, oh. Ito yung ibang slide. Pag ito ay inano natin, ay kumakapit yung kikil. Kumakapit, hindi dumudulas. Ibig sabihin yan ay tumatalab yung kikil. Kaya mapapansin niyo yan, may mga yung inano natin yan, nagkamero na siya ng talab. Okay, yan yung mga example natin ha. O, kamukha din itong isa na to. Hindi na ako magsasabi ng brand. Okay, kamukha din itong isa na to. Yan o. Ito ay medyo matigas din, pero tumatalab din yung yan o, tumatalab din yung kikil, kung mapapansin niyo. Okay. So, hindi ibig sabihin na ito ay malambot talaga. Ito ay nasa middle. Dahil, kung mapapansin niyo yung mga danaw, o yung mga paltik na tinatawag natin, yan ay, ang ginamit na bakal dyan ay kalimitan ay mild steel. Yung mild steel, hindi nasusubuhan. Dahil nga hindi siya carbonated. May videos na tayo dyan. Ang mild steel, hindi carbonated. Kahit pasubuhan natin yan, hindi yan titigas. Ngayon, kamukha ng mga 4140 ng mga bakal, na mga carbonated, mga tool steel yan. Ang tawag yan ay tool steel. Yan ay nasusubuhan. Ngayon, ang pagtigas ng bakal ay depende yan sa pag-hardening o sa pagsubok. Quenching ang tawag sa English. So, hindi natin alam yung mga manufacturer na yan kung bakit ang timpla nila ng pagkanilang pag-quenching o pagsusubo ay merong talagang pinatigas nila ng todo. At talagang halos hindi nakapitan ng halos hindi na mamasin. Okay, so ang nangyayari nga ay nagka-crack. Okay, nagka-crack yan dito. At kung mapapansin natin ito ay talagang ito ay hindi kakalog. Hindi basta-basta. Pag matigas talaga, hindi man basta kumakalog. Okay, hindi kumakalog. At mapapansin natin ito, ang railing nito sa frame ay 4 na maliliit lang. 4 na maliliit lang. Ito lang, 4 na maliliit lang ito. Okay. So, kung tutuusin, kung ito ay malambot na bakal, ay dadaan itong manipis na railing na to, na 4 lang, madali itong kakalog. Okay. Madali itong kakalog. Kaya yung technology nila dito, pinatigas nila dahil nga yung design nila dito ay maliliit na maliliit na railing lang yung na dumadaan diyan, maliliit lang. O mga halos 1 cm lang mahigit ang haba. Isa sa dulo at isa dito sa may puno na to. Ito wala na railing to. So, kung ito ay malambot na bakal, ay saglit lamang ito na kakalog. Saglit lang ito kakalog na to. Kaya nila pinatigas. Ang problema, pagka nag-crack yan, naputol na yung niyan, dahil dito sa range, pagka ito ay ginagamit na, hindi napapansin ng mga instructor, hindi naman nila nabubuklat, pinipilahan ito ng mga customer, ng mga shooter, lalo kung napataw na holiday, at naputol na yung kanyang recoil spring. Pag naputol na yung kanyang recoil spring, lalakas na ang kanyang recoil. Malakas na ang impact niya, kumbaga hindi na nakokontrol. So nagkakamero ng crack. At sa katagalan na rin. Ito. Actually, hindi naman ito nag-crack ng mga 10,000 rounds lang. Pinakamababa nito ay 20,000 rounds to 30 rounds ang inaano ng mga ganitong baril namin. Hindi ito nag-crack ng mga 10,000 lang. Mga umabot ito ng mahigit na 20,000 rounds. Ang mga estimated namin dito dahil ito ay nire-record din namin kung ilang customer ang dumaan dito. Meron itong papel sa kanyang box na pag tinatarahan niya ng mga instructor. So yan ang totoo niyan. Kung ito ay malambot, madali itong kakalog. Kaya ito ay pinatigas nila.
Okay, ito. Punta naman tayo dito sa mga malalambot. Hindi naman ito malambot. Actually, hindi to yung sabi natin na mild steel. Ito lamang ay, kumbaga, tinimpla nila base sa kanyang receiver. Dahil ang receiver naman ito ay alloy aluminum. At kung mapapansin ninyo, ang kanyang railing ay mahaba. Mahaba ang railing niya dito. Ayan o. Naputo lang dito sa tapat ng magazine at may railing din dito. Mahaba. Kaya hindi siya basta-basta kakalog. Okay? Hindi siya basta kakalog. Dahil nga mahaba ang railing niya. Kahit siya ay hindi gaanong katigasan. Okay? Hindi siya gaanong katigasan. Kaya mapapansin ninyo na kahit yan ay luma na, walang kalog yan. Walang kalog dahil nga mahaba yung kanyang railing. Hindi yan siya kumakalog. At mapapansin naman ninyo ay hindi nag-crack ang kanyang slide, pero ang nag-crack naman ay yung kanyang receiver. Ayan, nag-crack yan. Actually, welding na yan. Welding na yan. At saka nag-crack din siya dito. Welding na rin ito. Yan, nag-crack na ito, na-welding na rin ito. Pero siyempre, sa katagalan na rin ito, ay kaya bumigay na rin. Pero yan ay hindi basta-basta kumakalog yan. Dahil nga mahaba ang railing yan. Kahit hindi gaanong matigas yan, mahaba naman yung kanyang railing. Okay, so yan, ganyan. Kumbaga, ang timpla nito ay hindi niya ginawang hindi niya masyadong pinatigas. Dahil ang pagpapatigas ng bakal ay depende nga sa pagsusubo o pagkukwinching. Okay? Pare-parehong carbonated yung mga tool steel ito, pero depende sa mga manufacturer, tinitimpla nila. Dahil kung parehong matigas ang nagsasalpukan, ay talagang iba ang dating ng impact at recoil. Kamukha din ito. Okay, kamukha din ito. Kumbaga, nagtatlong piraso ang railing niyan eh. Ito, railing niya. Ito, railing din niya ito. At railing din niya ito. So, nagtatlong piraso, kumbaga, tatlong putol ang kanyang railing. So, ayan. At, hindi rin, sa katagalan ito ha, ulitin ko, ito nasa mga 20,000 rounds pataas ang naiputok nito. At hindi rin yan basta-basta kumalog. Hindi rin yan basta-basta kumalog. Dahil kung ito ay masyado nilang pinatigas naman nila ito, ay pwedeng mag-crack din. Although may mga nagka-crack din ito, pero parang isa pa lang yung nakita ko nag-crack nito. Pero kumbaga minamatch din nila sa receiver. Minamatch nila sa receiver. Kaya depende yan sa mga manufacturer. Okay? So hindi ibig sabihin na ito ay malambot. Ito ay nasa middle ito. Middle. Hindi masyadong pinatigas sa pagsusubo, sa quenching. So ayan, iba-iba talaga ang timpla ng ng mga bakal. Iba-iba, depende sa kanilang meron talagang sobrang tigas at talagang totoo naman na pag sobrang matigas ay nagka-crack. Hindi lang ito ang mga nag-crack namin, ayan o. Ito nag-crack dito. Ayan, nag-crack yan diyan. Ito nag-crack dito. Ayan. Ito, nag-crack dito. Dahil nga ito ay sobrang matigas na bakal. Sobrang matigas na bakal. So, yun. So, kung ako ang, yun ay sinabi ko lang, kaya ko sinabi yan, ay dahil nga sa experience ko. As, matagal ng gunsmith at machinist din, umpisa pa, 1980s pa ako, nag-umpisang maging machinist dahil nga may sarili kaming machine shop.
Kaya na ano ko na experience ko na sa mga bakal yan. Yung mga ganyang karanasan. So, yung aking paliwanag sa inyo ay dinipende ko na lamang. Hindi na ako bumasa sa sa Google kasi experience ko na ito eh. Yan ang experience ko eh. At yan ang facts talaga na nasaksihan ko sa mga baril at kahit sa mga pagiging mekaniko ko at pagiging machine shop technician ko, yan ang talagang totoo na nangyayari. Pagka sobrang matigas ang bakal, kaya yung mga blade matitigas yan pero napuputol yan. Yung mga patalim, mga matitigas yan. Yan yung mga matitigas ang subo. Okay, kaya pero yan ay hindi basta-basta mo, kasi nga itong mga ganitong carbonated ay hindi man flexible. Walang flexibility ito. Carbon nga eh. Pagka sinabing carbonated steel, yan ang mga ano dyan. So, hindi na natin masyadong tatalakayin pa yung mga timpla-timpla niya, kung ilan ang pagkabakal niya, kung ilang ganyan. Basta yan ay pare-parehong carbonated steel yan, at depende na lamang yan kung paano sinubuhan. Okay, so hindi naman yan iisa ang manufacturer, kanya-kanya ng manufacturer yan. Kaya mapapansin natin do sa mga paltek o mga danaw, mga ilang putok lang, kalog na. Kasi nga, yung mga bakal naman nila ay mild steel. Ito po mga bakal nito, ito po ay hindi man mild steel. Ito po ay puro tool steel ito. Tool steel yung mga ginagamit sa baril na yan. Hindi lamang natin alam kung paano pinatigas o sinubuhan ng mga manufacturer. At yan ay sila lang nakakaalam niyan. Hindi ko na alam kung paano nila pinatigas yan. Pero ito, pag ito ay binaga ninyo, pinapulan ninyo ito ay ito'y tatalaban na ito ng ng kikil. Kaya nga yung mga nuring ko, pag gumagawa ng modified nun, binabaga ko uli pagkatapos na manamasin ko yan, saka ko uli i-quenching ng panibago at i-re-review ng panibago. Okay? So para matalaban lang. At kung ito man ay imamasin mo na hindi mo babagahin, ay may special tools naman ang mga machinist dito na ginagamit, yung tinatawag natin na carbide tool bit, carbide reamer, carbide tool bit. Yan ang mga ginagamit na tools naman dyan sa ganyang mga matitigas. May katapat yan. O kung wala ka nun, ay binabaga muna yan kasi ginagawa yan ng mga nag-modified ng baril. So ayan, at sana may naintindihan din kayo sa ating videos. Yang aking sagot na yan dito ay binasi ko lamang sa aking experience. Okay? So kung may experience kayong iba, ay ibahagi rin ninyo. Okay, sabihin ninyo kung ano ang experience ninyo at wala naman tayong basagan ng experience. Okay, yung iba kasi dyan ang babasag ng experience. At ang alam lamang nila ay sila ng pinakamagaling. Meron tayo dyan. Hindi nawawala yan sa social media na nagpapagalingan. Ako pa ay gumawa ng YouTube channel hindi para makipagmagalingan sa inyo, makipagmataasan, kundi ibinabase ko lamang yung aking experience sa inyo, sinishare ko para baka sakaling may matutunan din kayo sa aking mga experience. Kaso yung iba, pag may experience na iba yung kanya, eh parang sila na lamang ang tama. Okay, meron tayo dyan. Pero wag na natin pasinin yung mga yan. At ang hangad lang natin ay matugunan yung mga nagtatanong sa atin. So ayan, at kung kulang pa yung aking kasagutan, eh magdagdag kayo. Dahil wala namang masama na mag-share tayo ng ating mga experience. At pinasasalamatan ko rin naman kayo dyan. Okay, at tingnan lang natin yung ating mga community spotlight. Tweak the highlights of your most engaged audience members including your top commenters
Shout out kay Randy. Meron kang 100 plus, perfect ang iyong engagement. Shout out kay My Geographic. Meron kang 19 engagement. Shout out kay Tumi Aparisi. Meron kang 100 plus na engagement. Shout out kay Gino. Gino Delta, Team Delta Angel. Meron kang 3 engagement. At shout out kay Norman Paul, kay Ming. Meron kang 52 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burger dyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, makaka-avail na kayo ng buy one take one na masarap na Papa Burgers. At mapapa burger kayo sarap. Maraming salamat po sa inyo.